Hi guys! This is Karen, your bookkeeper. So today is our day 24 ng Learning QuickBooks in 30 days in 60 seconds. Now, na nakategorize mo na lahat ng yung bank transaction, credit card transaction, it's now for you to do the bank reconciliation. Tara, alamin natin yung tips on how we can do our bank transaction successful. Bank reconciliation successful. Hi guys, maraming way para pumunta ka sa reconciliation page ni QuickBooks. Pwede ka rito sa gear icon, click mo lang yan. Tapos under tools, makikita mo rito si reconcile. Yan. So, pwede ka rin dito sa left panel mo, under transaction. Click mo lang si transaction. Tapos, makikita mo rito yung tab for the reconciliation. So, ganito yung itsura ng reconcile. So, bakit nga ba ginagawa ang reconcile? Ginagawa yung pagre-reconcile ng bank para makita natin if meron bang dual transaction, may mga double transaction ba tayong na-record. Para makita din natin if bangga yung ending balance natin sa QuickBooks versus dun sa bangko natin. So, mahalagang ginagawa natin yung bank reconciliation natin on monthly basis. If marami kayong transaction, ginagawa nila yun weekly. Tapos minsan yung iba, sa sobrang dami ng transaction nila, ginagawa nila on a daily basis. So, number 1 is you have to choose the account that you wanted to reconcile. Ang pinaka-tips ko rito sa inyo lahat is you can reconcile first is the main bank. Bakit? Kasi doon nangyayari o doon nanggagaling lahat ng transactions. So, aalamin mo sa client mo ano yung mga usual nila na bangko na ginagamit nila for their business. So, yung iba, hinihiwalay nila yung bangko nila for the OPEX, for the operating expenses. Iba rin yung bangko na tumatanggap ng sales. So, you have to know it. You have to ask your client kung ano yung mga silbi ng mga bangko nila. And then, next, after the bank reconciliation, you do the credit card reconciliation. So, dito, ang pipiliin muna natin itong bank na to. So, na-reconcile na natin to last January 1, 2024. Tapos gusto natin makita yung ending balance niya ng January 1, 31, 2024. So, paano natin siya malalaman? Una, kunin muna natin yung ending balance. So, kapag may ending balance na tayo, ilalagay naman natin yung statement ending date. So, dito nilagay ko na yung statement ending balance. Ibig sabihin, yun yung ending balance mo as of January 31, 2024. Tapos, i-click mo lang tong start reconciling. Tapos, may lalabas ulit na bagong page. Tapos, dun mo makikita yung debit at yung credit mo. Ibig sabihin, lahat ng pumasok na payments, lahat ng pumasok na deposit. So, tapos dito mga sa taas, makikita mo rito yung statement ending balance, which is yung ending balance na nilagay natin. Tapos makikita mo naman dito yung clear balance ni QuickBooks. So dito, ang formula niya is beginning balance less payments plus deposit. So lahat ng mga nasa withdrawal, lahat ng mga palabas, mga charges, dito mo makikita lahat yun sa payment. This is the bank, main bank po ito. Tapos lahat ng mga deposit or papasok na mga credits, mga payment po ng customer niya, dito mo naman yun makikita. Anong gagawin mo lang mga is simply, i-check mo lang yan. Kapag marami yung mga transaction ng client mo, ang mas advisable na ginagawa ko talaga is uunahin mong reconcile lahat ng mga nasa deposit. So, kailangan meron kang reconciliation din sa sarili mo na naka-Excel. Tapos, ititik mo talaga isa-isa lahat ng mga transaction pertaining to that period. Ayan kunyari, meron kayong nakitang difference na masyadong malaki. Ang ginagawa ko mga is nagda-download ako or nag-export ako nung file na galing yung na-upload kay QB. Tapos, kino-compare ko siya ngayon doon sa
sa raw file, raw data. So, dito, punta ka sa bank register, balik ka lang sa bank register, tapos, i-filter mo lahat ng transaction. Yung transaction na nare-reconcile natin ngayon is yung January 2024. Yan. So, ilalagay mo lang dyan yung period na yon 2024. Mahalaga lahat ng period na yun is ilalagay mo. Tapos, reconcile status, whether it is reconcile, clear, no status, not reconcile, kukunin mo siya lahat. Tapos, all types of transaction, yan. Tapos, click apply. Once apply ka na dyan, lalabas lahat ng mga transaction. Meron tayong 799 na transaction. So, puntahan mo tong parang arrow na to. Yan. Yan, mada-download mo na ngayon yung history ng accounts na yun. So, lalabas lahat ng history na yan. Tapos, ang ginagawa ko mga kinukuha ko din yung bank reconciliation na galing naman dito sa, yung parang CSV copy niya. So, nandito yung, yung debit, nandito yung credit niya, yan. So, ngayon, kino-compare ko naman siya versus dun sa na-upload kay QuickBooks. So, mga kapag nahihirapan ako pinaghihiwalay ko pa mo yung CSV, lalagay mo siya sa Excel. Yung CSV na galing sa bank statement ni client mo, siya yung makikita mo ngayon dito sa left side mo. And then, sa right side naman, yun naman yung dinownload ko ng mga transaction via bank register. So, dito, makikita mo, if may mga transaction ka na nagdoble. So, dyan sa illustration natin, yung mga nakapula na yan, ibig sabihin, wala siyang katapat na transaction dito sa bank statement natin. So, meaning, possible na yan ay double recording. So, ang gagawin natin, sa mga double recording is, i-validate muna natin talaga if double recording or hindi lang siya na-match dun sa transaction kay bank statement. Tsaka natin siya i-void or i-delete. So, sa pag-void, kapag void ang pinili mo, mariretain yung transaction pero wala lang siyang amount. Unlike with delete, kapag delete ang pinili mo, as in totally, mabubura yung transaction niya kay QuickBooks. So, minsan sa sobrang dami ng mga transaction, pinaghihiwalay ko lahat ng payment sa deposit para mas makita ko ngayon yung bigger picture niya. Ayan. Tsaka ko siya iniisa-isa na i-compare. Yan. Dapat banggang-bangga ka. Ibig sabihin, yung total mo dun sa QB is bangga dun sa makikita dun sa bank statement. So, if sure ka na talaga sa lahat ng transaction mo, so, lahat dapat yon is, wala ka makikita difference dito. Zero siya. This is the most satisfying part. Ang makitang zero difference. Ang payments, tsaka dito sa deposit. So, i-click mo lang siya rito. Yan. So, once na zero na yung difference, i-click mo na tong finish now. Yan. So, magpa-process ngayon si QuickBooks ng reconciliation. Ito na yung part na sobrang saya namin para sa mga bookkeeper. Ang makitang reconcile ang books ni client. Antayin mo lang siya, medyo matagal. Yes, you reconcile this account. Yan. Tapos dito makikita mo naman din yung reconciliation report. Pwede mo siyang i-click. Tapos dadalhin ka niya dun sa mismong reconciliation reports. Yan. Tapos makikita mo lahat ng mga naka-debit, naka-credit. So, ginagamit ko rin yan para i-send dun sa client ko kapag nangihingi siya ng report na na-reconcile na natin yung kanyang libro. So, makikita mo na lahat dyan ng lahat ng transaction. So, minsan talaga hindi siya nagre-reconcile pero ang tip lang doon is paulit-ulit mo siyang balikan. So, always go back to the raw file or raw data. Ibig sabihin, raw data ni client. Ibig sabihin, ida-download mo yung PDF copy ng bank statement, i-convert mo sa CSV, i-compare mo ngayon dun sa transaction na na-upload mo kay QuickBooks. So, kapit lang mga kapatid. Medyo mahaba tong video na to. Sorry, kasi medyo mahaba talaga yung explanation. Kapag lalo na pag inisa-isa pa natin. So, see you at the next video.